Ayon sa pinakahuling balita, sinasabi ng Pentagon na posibleng naglagay ang China ng mahigit 100 nuclear missiles sa mga bagong tayong missile silos nito. Batay sa ulat ng US Department of Defense, nakita sa satellite imagery ang malawakang pagtatayo ng missile silos sa kanlurang bahagi ng China. Ayon sa assessment, maaaring aktibo na ang ilan sa mga ito. Kapag ganito ang galawan ng isang nuclear power, hindi lang ito usapin ng China at Amerika. Ito ay usapin ng buong mundo. Sa Asia Pacific, agad itong nagdulot ng pangamba, lalo na sa mga isyung tulad ng Taiwan, South China Sea at presensya ng US military sa rehiyon. Para sa Pilipinas, hindi ito simpleng balita lang. Ayon sa mga analyst, kapag tumaas ang nuclear posture ng China, automatic na naaapektuhan ang buong rehiyon, lalo na ang mga bansang malapit sa South China Sea, kabilang ang Pilipinas. Sa usapin ng bilis, ayon sa military estimates, ang Intercontinental Ballistic Missile ay kayang makarating sa target nito sa loob lamang ng ilang minuto. Ibig sabihin, kapag may escalation, halos wala ng oras para makapag-react ang mga bansa sa rehiyon. Hindi dahil target ang Pilipinas, kundi dahil nasa gitna tayo ng galawan ng malalaking kapangyarihan. Kapag gumalaw ang US, China at Japan kasama ang buong rehiyon sa epekto. At dito pumapasok ang Japan. Ayon sa mga ulat sa Japan, may ilang politiko na nagsisimula ng pag-usapan ang ideya ng nuclear deterrence. Hindi ito opisyal na pulisiya, pero ang mismong pag-uusap, ayon sa mga balita, ay indikasyon na nagbabago ang takbo ng seguridad sa Asia. Kapag ang Japan ay nagsimulang mag-isip ng nuclear deterrence, ang tanong, sino pa ang susunod? Ito ang kinatatakutan ng maraming analyst. Isang domino effect sa buong Asia. Ano sa tingin ninyo? Overreaction ba ito ng Amerika? O tahimik lang talaga ang galaw ng China? At kung ang Japan ay nag-iisip na, handa ba ang Pilipinas sa nagbabagong sitwasyon? I-comment ang opinyon ninyo. Kung gusto ninyo ang ganitong klasing balita, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa channel. Salamat sa panonood.